Magandang araw sa iyo, Iha. Ako nga pala si Jennifer Ifondo, isang registered social worker. Pwede mo akong tawagin ate. Ikaw ba, anong gusto mong itawag ko sa iyo? Tawagin niyo na lang po akong Jem. Jem. Kamusta ang araw mo, Jem? Ayos naman po, pero mabigat po nitong mga nakaraan nararamdaman ko. Bakit? Tungkol po kasi sa problema sa pamilya ko. Yan ba yung ilalapit mo sa akin? Opo, gusto ko lang sana humingi ng payo din kung sakali. Okay lang ba sa iyo na ikwento mo sa akin kung ano yung dinadaramdam mo? Dahil po yun sa paraan ng pagtatrato sa akin ng pamilya ko po. Sa edad ko na wasto, na 20 na ako. Yung paraan po ng pagtatrato nila sa akin, parang bata pa rin po. Hindi po nila ako pinagkakatiwalaan ng gusto. At tsaka palagi na lang po mani ko yung nakikita nila, parang wala akong ginawang tama para sa kanila kahit na sinisikap ko naman po na maging responsableng anak para sa kanila tsaka sa mga kapatid ko. Pero Sa'yo ba, bilang isang anak, nagagawa mo ba talaga yung mga tungkulin mo bilang anak? opo, kaso nga lang po yung mama ko mayroon siyang paniniwala sa sarili niya nga. May sarili siyang diskarte. Alam mo, Jem, sa palagay ko, kaya tinatama ni mama mo yung mga mali na nagagawa mo dahil gusto niya lang na mapabuti ka. Gusto niya lang na ma ayaw niya na maranasan mo yung mga naranasan niya, yung mga pinagdaanan niya na mahirap. Ayaw niyang maranasan mo yun. Sabi nga nila, di ba? Mother knows best. Ginagawa lang ni mama mo o tinatama lang ni mama mo yung mga mali na nagawa mo dahil gusto niya lang na malaman mo kung yung tama ba o mali. Pero bilang isang anak, responsibilidad mo talaga na maging isang mabuting anak. Kung tingin mo mali yung mga ginagawa mo o yung mali mo lang yung napapansin ng mama mo, mali yun sa paningin mo. Tingnan mo yung mga positive na nagawa ni mama mo para sa family niyo, yung mga sacrifices niya. Tignan mo yun. Yung mga sacrifices niya para sa'yo, di ba? Ginagawa niya yun dahil ayaw niya nga na pahamak ka or may something na ayaw niyang mangyari sa'yo. Naiintindihan ko po yung sinasabi niyo, pero para sa akin po kasi, lagi ko na lang napapansin na binabaliwala niya lang yung nararamdaman ko. Hindi naman siguro sa ganun yung Jem. Siguro, pagod lang si mama mo or may pinagdadaanan na si mama mo. Kaya, feeling mo na hindi niya nababaliwala niya yung feelings mo. Pero hindi naman yun sa ganon. Siguro, may problem siya sa work niya or may problem sa family mo na hindi niyo lang alam, siya lang nakakaalam or sila lang na yung papa mo yung may alam ng problem. Sana maintindihan mo na hindi lagi na babaliwala ni mama mo yung feelings mo. May pinagdadaanan lang siya. Bilang isang anak, Jem, huwag na huwag mong kalimutan na anak ka niya, ina mo siya. Dapat na ikaw bilang anak ang magpakumbaba. Huwag na huwag mong kakalimutan ang pagrespeto sa kanya. Ikaw na lang mismo yung magawa ng way para maging okay yung relationship niyo or yung kung ano man yung mga hindi pagkakaunawaan sa inyo. Hindi po, susubukan ko pong gawin lahat ng mga sinabi niyo na payo at maraming salamat po sa pakikinig sa akin. Wala ka naman dyan. Sana sa susunod natin na pagkikita,
merong pagbabago at sana maging okay kayo ng mama mo.